Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang mystery thriller film na may pamagat na The Invisible. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita sa atin ng isang babae na nagngangalang Cecilia Cass na nagising sa kalagitnaan ng gabi sa tabi ng kanyang kasintahan na si Adrian. Si Adrian ay isang mayamang optical engineer at negosyante. Malalaman natin ka-recap na si Cecilia pala ay nasa isang marahas at unhealthy na relasyon sa mahabang panahon. Nang hindi na niya matiis ang sitwasyon, sa wakas ay nagpasya ang babae na tumakas sa bahay. Para magawa niya ang kanyang plano, ay binigyan muna niya ng isang dosis ng diazepam si Adrian. Kinuha ang kanyang mga nakahandang bag at lumabas ng mansyon habang sinubaybayan niya ito sa pamamagitan ng CCTV ng kanyang cellphone. Bago umalis sa lugar, ay pinakawalan muna niya ang kanilang aso na si Zeus mula sa shock collar nito. Ngunit, hindi sinasadyang na-trigger nito ang alarm ng sasakyan. Kaya, nagising ang lalaki. Dahil sa nangyari, ay umakyat siya sa pader at tumakbo patungo sa highway. Maya-maya ay nakita siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae na si Emily na tila naguguluhan. Ilang sandali pa ay nakita nila ang galit na si Adrian at hiniling sa kanila na buksan nila ang pinto. Binasag pa niya ang bintana ng sasakyan, ngunit ang magkapatid na babae ay nakaalis sa tamang oras. Pagkalipas ng 2 linggo, ay malalaman natin ka-recap na si Cecilia ay nanatili sa bahay ng kanyang nakababatang kaibigan na si Detective James, kasama ang kanyang teenager na anak na babae na si Sydney. Sa kabila ng pagsisikap ni James na matiyak ang kanyang kaligtasan, si Cecilia ay nanatiling nag-iisa at natatakot na lumabas ng bahay. Natatakot siya sa kanyang paligid at hindi siya mapalagay. Isang araw, ay nabigla si Cecilia nang dalawin siya ni Emily dahil naniniwala siyang malalaman ni Adrian kung saan siya nakatira at maaaring sinundan siya ng lalaki. Gayunpaman, iginiit ni Emily na hindi na niya kailangang matakot dahil ginawa ni Adrian ang hindi maisip. Dahil sa kanyang nalaman, si Cecilia ay nakaupo na gulat at tumatagal pa ng ilang oras bago niya maproseso ang mga kaganapan. Sa wakas, ay ipinagtapat niya kina Emily at James kung gaano kaabusado at kakontrolado si Adrian sa kanya. Binanggit niya na gusto ni Adrian ng isang sanggol, ngunit alam niyang ito ay magiging imposible sa kanyang pagtakas. Kaya, ipinagpatuloy niya ang pag-inom ng mga birth control pills. Kinabukasan ay nakatanggap si Cecilia ng liham mula kay Tom na siyang kapatid at abogado ni Adrian. Ipinatawag niya ito sa kanyang opisina upang tuparin ang huling-hiling ng kanyang kapatid. Binisita siya ng babae kasama si Emily at nalaman niyang nag-iwan si Adrian ng $5 milyong na kayamanan at ari-arian sa kanyang pangalan. Dahil sa perang ito ka-recap, ay nagbigay siya ng regalo kay James ng isang bagong hagdan para mapinturahan ang kanyang bahay at in-enroll din niya si Sydney sa kanyang pangarap na university bilang isang paraan ng pasasalamat. Sa gabi ay medyo hindi mapalagay si Cecilia dahil pakiramdam niya na siya ay binabantayan at sinusundan ng hindi nakikitang puwersa. Lumilingon-lingon siya sa paligid ng bahay, ngunit wala siyang nakitang tao. Habang naglalakad siya sa labas na malamig, ay makikita natin ka-recap ang hininga ng isang tao sa tabi niya. Pagsapit ng umaga, ay naghahanda ang babae ng almusal sa kusina. Habang lumalayo siya saglit, ay misteryosong gumagalaw ang kutsilyo at biglang nagliyab ang apoy ng burner. Nang makita nila ito, ay dali-daling kumuha ng fire extinguisher sina Cecilia at Sydney at pinatay ang apoy. Ang mga pangyayaring ito ka-recap ay nagpapatunay sa pagkakaroon ng hindi nakikitang puwersa sa bahay. Sa kalagitnaan ng gabi ay natutulog si Cecilia sa tabi ni Sydney. Nang dahan-dahang hinubad ang kumot at nagkaroon ng ilang kislap ng liwanag na para bang may nagkiklik ng ilang litrato. Nagising ang babae at sinubukang kunin ang kumot, ngunit biglang may tumapak nito. Pagkatapos ay napansin niya na may bakas ng mga paa na nakatayo at dahan-dahang gumagalaw patungo sa kanya. Dahil dito ay sobrang natakot siya kaya napasigaw siya ng malakas na naging dahilan upang magising sina James at Sydney. Sinabi niya na may tao sa silid, ngunit ang dalawa ay wala namang nakikita. Pagkatapos ay sinabi ni James sa kanya na malamang ay natroma lang siya kaya dapat lang siyang magpahinga. Kinabukasan ay pumunta si Cecilia sa isang job interview para sa isang architect position. Doon ay sinubukan niyang ipakita ang mga nilalaman ng kanyang portfolio, ngunit nakitang walang laman ang kanyang bag. Di nagtagal ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay isinugod siya sa ospital kung saan kinunan siya ng mga blood sample. Pag-uwi ay nakatanggap siya ng tawag mula sa doktor na nagsasabi tungkol sa mataas na antas ng diazepam na natagpuan sa kanyang katawan na naging sanhi
ng kanyang pagkahimatay. Sa kanyang sindak ay nakita niya ang parehong bote ng duguang diazepam sa kanyang banyo na ginamit niya noon kay Adrian upang makatakas siya. Dahil naramdaman niya na hindi na siya ligtas, ay pumunta ang babae kasama si James upang makipagkita kay Tom. Naniniwala siya na pineke ni Adrian ang kanyang kamatayan at ginamit ang kanyang karanasan sa optic engineering para maging invisible upang pahirapan siya. Ikinawento rin niya ang isang nakakatakot na pangyayari noong siya ay nagpaplano pa lamang ng kanyang pagtakas. Nakikita niya noon na palagi lang nakatitig sa kanya si Adrian at sinabing hindi siya makakatakas sa kanya sa anumang paraan. Gayunpaman, tinanggihan ni Tom ang kanyang ideya dahil mayroon siyang urn na may mga abo ni Adrian. Ipinakita rin niya sa kanya ang mga larawan ng pinangyarihan ng krimen upang kumpirmahin na ginawa ni Adrian ang hindi maisip. Pagkatapos nito ay pumunta si Cecilia sa bahay ni Emily para kausapin ang kanyang kapatid. Ngunit sobrang nagalit ito sa kanya dahil nakatanggap ito ng mga masasakit na mensahe sa email mula sa kanyang account. Nagtaka ang babae kaya iginiit niya na hindi siya ang nag-send ng message kundi si Adrian ang gumagawa ng lahat ng ito. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na babae ay hindi naniniwala sa kanyang sinasabi at malakas na isinara ang kanyang pinto. Pag-uwi niya ay tinitingnan ni Cecilia ang kanyang email at natuklasan ang mga mensahe na ipinadala mula sa kanyang account na nagdulot sa kanya na sobrang malungkot. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok si Sydney at sinubukan siyang pakalmahin. Sa sandaling iyon ay may isang hindi nakikitang puwersa ang tumama sa mukha ni Sydney na nagpaisip sa kanya na ang babae ang gumawa nito. Sa takot ay sumigaw ang bata at tinawag ang kanyang ama. Dahil dito ay galit na galit si James kay Cecilia, ngunit nagpa siya itong dalhin ang kanyang anak na babae sa isang mas ligtas na lugar. Ngayong nag-iisa na lang siya sa bahay ay sinubukan ni Cecilia ang iba't ibang taktika upang mahuli ang hindi nakikitang figura na pinaniniwalaan niyang si Adrian. Nagtapon siya ng coffee grounds sa sahig at nanatili siya doon. Hindi nagtagal ay sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Adrian at narinig niyang nag-vibrate ito sa attic. Pag-akyat niya ay nakita niya ang kanyang portfolio at ang cellphone ni Adrian na may ilang larawan ng kanyang pagtulog. Kasabay nito ay nakatanggap siya ng text message na nagsasabing surprise. Sa isang estado ng gulat ay itinapon niya ang isang balde ng pintura sa pintuan ng attic at nakakagulat na binalot nito ang hindi nakikitang figura. Pagkababa niya ng hagdan ay narinig niya na may gumagamit sa lababo ng kusina kaya pinuntahan niya ito, ngunit natuklasan niya na ang figura ay hinugasan nito ang pintura. Sa isang hakbang upang ipagtanggol ang kanyang sarili ay kumuha siya ng kutsilyo, ngunit hindi nagtagal ay hinawakan siya nito sa kanyang liig at itinapon sa silid. Isang marahas na pakikibaka ang naganap, ngunit kahit papaano ay nakatakas si Cecilia sa bahay. Nagmamadali siyang sumakay ng taxi at nagtungo sa mansyon ni Adrian malapit sa baybayin. Pagdating niya doon ay pumunta siya sa research lab ni Adrian sa basement. Doon ay natuklasan niya ang isang high-tech na bodysuit na natatakpan ng mga kamera na maaaring maging invisible kaya nagpapatunay ito sa kanyang mga hinala. Kinuha ni Cecilia ang suit at ito ay tinago sa closet ng dati nilang kwarto. Habang naglalakad siya palabas ay muling may umatake sa kanya. Di nagtagal, ang kanilang aso ay namagitan at nabigyan siya nito ng oras upang tumakas. Pagkatapos ay pinapunta ni Cecilia si Emily sa isang restaurant at humingi siya ng tawad habang ipinaliwanag din niya na mahal niya ang kanyang kapatid. Sa pagkakataong ito karekap ay pinatawad siya ng kanyang kapatid at pagkatapos ay ibinunyag ni Cecilia ang tungkol sa invisible suit sa lab ni Adrian. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ito sa kanyang kapatid ay hiniwa ng hindi nakikitang lalaki ang lalamunan ni Emily at inilagay ang kutsilyo sa kamay ni Cecilia upang siya ang maging suspek ng pagpatay. Sa resulta nito, ang isang nabiglang Cecilia ay inaresto at inilipat sa isang sanitarium. Siya ay patuloy na sumisigaw na pinatay ni Adrian ang kanyang kapatid hanggang itinali siya sa kama at pinatulog. Sa sumunod na eksena karekap, ang babae ay tinanong tungkol sa kanyang dahilan ng pagpatay kay Emily at bilang depensa ay sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit naramdaman niya ang presensya ni Adrian sa silid at nag-aalangan siyang gawin iyon. Habang naghihintay ng paglilitis ay ipinadala siya sa isang psychiatric na ospital kung saan nalaman niya ang isang nakagambalang balita na siya ay buntis. Pagkalipas ng ilang araw ay binisita siya ni Tom at nag-alok na bawasan ang kanyang sentensya sa kulungan sa isang kondisyon na isilang niya ang sanggol at bumalik kay Adrian. Sa pagkakataong ito karekap ay ipinahayag na si Tom ay tumulong sa pagpeke ng kamatayan ng kanyang kapatid at ibinunyag pa niya na alam ni Adrian na umiinom siya ng birth control pills. Kaya pinalitan niya ito na naging dahilan upang mabuntis ang babae. Sinabi rin ni Tom sa kanya na mawawala sa kanya ang kanyang mana at permanenteng manatili sa institusyong ito kung hindi niya tatanggapin ang deal.
Gayunpaman, ang babae na nalungkot pa rin sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay tinanggihan si Tom. Itinapon niya ang mga gamit ni Tom sa mesa na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na nakawin ang isa sa kanyang mga ballpen. Nang maglaon sa kanyang silid ay naghahanda ang babae na gawin ang hindi maisip gamit ang ballpen ni Tom. Ngunit pinigilan siya ng hindi nakikitang lalaki. Dahil dito ay ginamit ni Cecilia ang pagkakataong ito para saksakin siya ng panulat. Nagiging dahilan ito na mag-glitch ang kanyang suit at nakita siya. Sa sandaling iyon ay may isang nagpapatrolyang gwardiya ang pumasok sa loob. Ngunit napigilan lamang siya sa kumikinang na figura, ngunit binugbog siya nito. Sinubukan ng babae na tumakbo habang dumarating ang marami pang mga gwardiya, ngunit ang hindi nakikitang tao ay pinatumba silang lahat bago tumakas sa mabagyong gabi. Sinundan niya ang babae sa parking lot kung saan nagkaharap sila. Upang maprotektahan ang kanyang hindi pa naisilang na anak, ang hindi nakikitang tao sa halip ay nagbabanta na atakihin niya ang kanyang mga mahal sa buhay simula kay Sydney kung hindi niya ito gagawin. Sa sandaling umalis ang figura ay tinawagan ni Cecilia si James at binalaan siya sa panganib. Kumuha din siya ng sasakyan at madaling nagpunta sa bahay ni James. Samantala, dumating na doon ang hindi nakikitang lalaki at nagsimulang salakayin si Sydney. Nagmamadaling pumunta si James sa eksena, ngunit binugbog din siya ng figura. Hindi nagtagal ay pumasok si Cecilia at sinabuyan siya ng fire extinguisher na nagpapakita ng kanyang anyo. Pagkatapos ay binaril niya ang figura ng 4 na beses na naging dahilan upang mamatay ito. Habang kinuha nila ang mask nito ay laking gulat nila nang makitang si Tom iyon. Sa ibang eksena karekap ay isang SWAT team ang pumunta sa bahay ni Adrian at natagpuan siyang nakagapos at sinasabing ginawa siyang preso ni Tom. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ay ipinaliwanag ni James kay Cecilia na ang ebidensya ay nagmumungkahi na ginamit ni Tom ang kanyang kapatid para maagaw ang babae. Gayunpaman, kumbinsido pa rin ang babae na nagtutulungan sina Adrian at Tom at nang mabisto sila ay itinalaga ni Adrian ang kanyang kapatid bilang scapegoat para sa kanyang mga krimen. Upang makuha ang pag-amin ni Adrian ay pinuntahan siya ni Cecilia sa kanyang bahay na may suot na listening device habang si James ay pumesto ng ilang block ang layo at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nakaupo sila sa isang dining table kung saan makikita ito ng isang security camera. Pumayag siyang ayusin ang kanilang relasyon kung aaminin niya na si Adrian ang may pakana ng lahat ng ito. Iginiit ni Adrian na si Tom ang may pananagutan at sinasabing binago ng karanasang ito ang kanyang pananaw sa buhay at nagbago na siya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Adrian ng surprise kaya nagdahilan ang babae na magtungo sa banyo. Maya-maya ay naramdaman ni Adrian na may mali nang may humawak sa kanyang ulo at hiniwa ang kanyang lalamunan. Dahil dito ay bumagsak siya sa lupa at nagsimulang magdugo ng husto ang kanyang mga sugat. Bumalik ang babae sa hapagkainan at gulat na gulat niya itong nakita. Agad siyang tumawag ng pulis at naguulat na ginawa ng kanyang asawa ang hindi maisip. Pagkatapos ay pumunta siya sa blind spot na hindi nakikita ng kamera at malamig niyang tinitigan ang isang naghihingalong si Adrian. At tinutuya ito na nagpapahiwatig na ginamit niya ang extrang bodysuit upang paslangin niya ang lalaki. Pagkatapos ay lumayo ang babae sa eksena at iniwan siyang namatay sa sahig. Si James na nakarinig ng kaguluhan ay nagmamadaling pumasok at nakita si Cecilia na naglalakad palabas na walang takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Iginiit niya na ginawa ni Adrian ang hindi maisip, ngunit hindi nagtagal ay nakita ni James ang suit at napagtanto na ang babae ang gumawa nito. Sa kabila ng kanyang nalaman ay mukhang walang choice si James kundi ang maniwala sa kanyang kwento at palayain siya. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!